business natin, tuloy po yung income natin dito. Okay, ibig sabihin, kahit nandito ka sa Hong Kong, kahit nasa abroad ka, pwede ka kumita malaki dahil sa... Nagets na? Di ba? Karang kahapon, di ba, nag-share si Mamona rin, di ba? Imagine mo, nandito lang po siya sa Hong Kong, 12 years na nakatrabaho sa Hong Kong. Pero part-time lang niya ginawa yung negosyo. Pero imagine mo, nag-encash po siya 2 weeks ago. Kumuha ng cheque ng almost 900,000 pesos. Palakpakan nyo naman, di ba? Okay? Next. Okay, ito po. Aside po sa 2.1 million, in-awardan din po ako ng company ng profit sharing worth 3.1 million pesos. Palakpakan nyo naman, syempre. Alam niyo po nung pilos ko to, kami nag-message sa akin, ang laki naman yan, parang retirement pay na yan ah. Actually, mas malaki pa nga eh, minsan eh. Pero sila, nagtrabaho sila ng 40 years. Diba? Pero ako, hindi naman ako nagtrabaho ng 40 years para kitain ko yan eh. In just 1 year, na-hit ko po ito. At hindi lang yan. Hindi lang 3.1 million. May kasama pa yung travel yan. 2 weeks magbabakasyon sa Amerika. With pocket money pa. Hindi ako nakaan. Diba? So, again, pinapakita ko po sa inyo itong mga resulta ko, mga achievements ko. Kasi gusto kong mangarap ka rin naman. Kasi ibig sabihin, lahat ng nangyari sa akin dito, pwede rin mangyari sa'yo. And ang ganda nung sinabi kahapon ng isa sa mga speakers natin, sabi, ang pagyaman wala sa edad. Ang pagyaman wala sa estado ng buhay, wala sa itsura, di ba? Wala. Kumbaga, ang pagyaman nagsisimula kung paano ka mag-isip. Di ba? Paano ka mag-isip? Kasi pag inisip mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag inisip mo kaya mo. Eh marami nga sumasali dito, 65 years old na eh. So kumikita pa din eh. Meron nga akong leader sa Dumaguete, nakita kami last month, January. Kita kami, 72 years old. Kinuha ko yung cheque niya, nasa almost 20,000. 72 years old from Canada, nakita lang kami sa Dumaguete kasi taga doon siya, nagbakasyon siya. So imagine mo, 72 years old, nangangarap pa rin. Kachat ko nga kanina eh. Mark, grabe, bibili ulit ako ng bahay kasi gusto kumita ng malaki. 72 years old, nangangarap pa ng malaki. So, ibig sabihin, ang pagyaman, ang pagiging successful, wala po sa edad. Depende po kung paano ka naniniwala sa sarili mo na maabot mo yung mga pangarap mo. Tama ba? Tama? So, syempre, etong mga achievements ko na to, may mga naging inspirasyon ako yan. Siyempre, kailangan may motivation. Kaya ba't mo ba gagawin? Ikaw, ba't ka pa nandito? Kasi nga para sa pamilya mo, tama ba eh? Yes. Kaya nangyari po, di ba, ito po yung deepest why ko. Bakit ko siya ginagawa? Di ba? Alam mo, every time na nangihina po ako dati, nung nagsisimula ako sa negosyo, iniisip ko lang po yung pamilya ko. Iniisip ko lang po yung magiging future. Alam niyo po, nagsimula ako dito single. Nagsimula ako dito bata, walang asawa, walang anak. Pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ako ng sarili kong pamilya, gusto ko successful na ako. Gusto ko mayaman na ako para lahat ng gusto ng mga anak ko, mabibigay ko. Hindi yung kailang nag-asawa na ako, tsaka lang ako magsisikap. Tama? Hindi ko alam sa mga kabataan ngayon, di ba mas sinuuna yung love life kaysa yung pagyaman? Magiging successful, tama ba? Ito masaklap. Di ba? Pagdating sa love life, di ba? Pagdating sa love life, age doesn't matter. Pero pag naninegosyo, sinasabi ng mga magulang mo, anak, huwag ka muna magnegosyo, bata ka pa. Ba't parang ang gulo? Di ba sa love life, age doesn't matter. Pagdating sa negosyo, bata ka, huwag muna magnegosyo. Mali. Dapat nga bata pa lang, i-mindset mo na magnegosyo para bata pa lang, maging successful lang. Tama? Sa Singapore nga, grade 1 pa lang, tinuturuan na magnegosyo eh. Sa Japan nga eh, elementary pa lang, marunong na gumawa ng robot eh. Sa Pilipinas, college na, hindi pa rin marunong eh. Bata. Tama ba eh? Marunong. So guys, ibig sabihin, ako po, sabi ko sa sarili ko, gusto ko pag nagkapamilya o kaya alam niyo po, nagkaanak ako, 2, 6 countries na po yung napuntahan nila. Dahil po sa negosyo na to. Wow! I'm sure pangarap mo din na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya mo. Tama? Alam niyo ba nung nagsimula ako dito, ang unang negative ng buhay ko, parents ko.
Kasi ayaw nila before ako sumali dito. Parents ko, ayaw nila. Sabi sa akin, anak, may negosyo tayo, ba't ka mag-join dyan? Ikaw mag-manage. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, ako pa rin gagawa ng buhay ko, hindi magulang ko. Ano yung point ko? Dito sa mga ibang bansa, sa mga abroad, mga OFW, gustong-gusto sumali sa AIM Global. Pero nung nalaman ng mga anak, pinipigilan. Huwag ka mag-join dyan, ganyan. Ang masaklap ngayon, ang nasusunod ngayon, anak na. Dati, ang nasusunod, magulang. Ngayon, anak na. Ma, bilan mo ako ng ganito. Ma, padala mo ako, bibili ako ng sapatos, bibili ako ng ganyan cellphone. Ikaw naman, padala ka ng padala. Ikaw yung nakakalam ng sakripisyo mo dito. Ikaw yung nakakalam ng pagod mo dito. Hindi alam ng mga anak mo kung gaano kahirap. Ang saya-saya mo, ang saya-saya nila sa Pilipinas. Or sabi natin, ang saya-saya mo dito sa ibang bansa, pero yung mga pamilya mo sa ano? Malungkot. Tama ba? Tama? So guys, masarap dito na ang goal natin is kumita ka na malaki para makapag-for good ka at makasama mo pamilya mo. Bakit ko pinapakita to? Diba? Christmas, kasama mo pamilya ko. Ikaw imagine mo, paggising mo sa umaga, ang nakikita mo ibang tao. Masarap gigising na, nakikita mo pamilya mo. Tama? Magtatrabaho ka para magtatrabaho ka sa ibang tao, pero hindi ka nagtatrabaho para sa pamilya mo. I mean, di ba, pinapaliguan mo, hindi mo anak. Tama, masarap ang paliguan mo, sarili mo anak. Nagluluto ka ng masarap, hindi naman sa pamilya mo, sa ibang tao eh. Yes. Tama? Graduation. Wala ka doon, papadala ka lang ng pera. Video call. Guys, tandaan mo, ang pera napapadala. Pero yung yakap na maibig, hindi kayang ipadala. Yes. And guys, sobrang bilis ng panahon. Sobrang bilis ng araw, ng oras. Oo, nasasabi mo na, para naman sa kanila to eh. Para naman sa future nila eh. Oo, tama. Pero hindi mo na may babalik. Minsan lang magiging 1 year old yung anak mo. Nasaan ka nung nag-birthday siya? Minsan lang siya magiging 5 years old. Nasaan ka nung 5 years old? Nung 7 years old siya. Minsan lang sila magiging 10 years old. Eto masakit. Ang bata, nag-iiba ang ugali. Pag lumalaki na yan, ayaw na nila kasama magulang nila. Eh paano kung doon ka palang magkakaroon ng time sa kanila? Hindi mo na na-experience kung paano sila alagaan ng bata pa lang sila. Kaya guys, ito pinapakita din, ito po yung nagawa ng buhay sa akin ng company natin. Na graduation kasama. Ako po, everyday nagsusundo sa mga anak ko. Everyday kasama ko sila sa condo. Nagtatravel kami. Christmas, New Year, magkakasama, birthday, magkakasama. Ang sarap. Kasi pag lumaki yan, yun yung maaalala nila. Ama, kaya maraming napapariwar ng mga bata kasi dahil wala silang, walang nagkakait sa kanila. Tama ba? Kaya hindi mo masisisi ba't yung bata nag-iba ugali. Masama ugali, napapariwaran, nagdadrugs, nabubuntis na maaga, kasi walang nagagay. Tama? So, alam mo, ang masarap sa negosyo natin, hatawin mo ito ng ilan doon habang nasa abroad ka. Seryosohin mo yung negosyo. Kumita ka ng malaki. Kasi ang bottom line naman, ba't ka nandito para kumita ng pera eh? Tama ba? Halos lahat, ba't nagsasabot para kumita ng pera? So, ano yung point ko? Pagkita pala ng pera eh. Eh kung kaya mo naman kitahin niya sa AIM Global, ba't hindi mo hatawin? Para makapag-forgood ka at makasama mo yung pamilya mo. Tama? Kaya ang solusyon po dyan, Jim, kaya ang solusyon dyan, bigyan ko po kayo ng mga tips para maging successful. Ang solusyon po dyan, number 1, mag-set ka ng big goals. Lakihan mo yung goal mo. Lakihan mo yung pangarap mo. Bakit? Tandaan mo to, hindi habang buhay nasa abroad. Hindi habang buhay nandito ka. Kaya dapat i-goal mo, mga uwi rin ng Pilipinas makapag-for-good. Tandaan mo, hindi habang buhay bata ka. Hindi habang buhay malakas ka. Actually, kahit nga ako eh. Ako, hindi pa naman ako ganun katanda, pero ibig sabihin, yung laro ko ng basketball 10 years ago, ibang-iba na ngayon. Naramdaman ko na, bumabagal na ako sa basketball kasi nagkakaedad na tayo.
So ikaw din, kung dati lakas mo pa, ngayon, after ilang years, alam mo, napapansin mo, nanghihina ka na din. Tama? Kaya, pinakasikreto dito, langyan mo yung goal mo. Kasi pag malaki yung goal mo, dun lumalabas yung potential mo. Dun lumalabas yung galing mo. Diba? Dun lumalabas yung, alam mo yun, yung gigil mo sa negosyo. Kaya importante na dapat mangarap ka na malaki. Kasi kapag nangarap ka na malaki, lalakihan mo din yung effort mo. Lalakihan mo yung actions mo. Kapag malaki yung actions mo, malaki din po yung resulta mo. Yes! Nakikita yun? Yes! Diba? Kaya number 1, mag-set ka ng big goals. Sabi nga dito, you have to set goals that are almost out of reach. You set a goal that is attainable without much work or thought, you are stuck with something below your true talent and potential. Kaya isang tao hindi lumalabas yung galing kasi dahil sa nasa comfort zone. Iniisip mo, may sweldo naman ako dito eh. Nakakapagpadala naman ako. No, hindi po yun enough. Tama, hindi enough yun. Kaya dapat mas laki mo pa kasi naniniwala ako, mas deserve mo pa ang mas malaking resulta. Tama, mas deserve mo pa ang mas malaking success. And sabi nga dito, set a goal so big that you cannot achieve it until you grow to the kind of person who can. Diba? Kapag nilakihan mo yung goal mo, magugulat ka. Yung mga bagay na akala mong imposible, posible pala. Yung mga akala mong hindi mo kaya, kaya mo pala. Kaya nga ang ganda ng sinabi kahapon eh. Kung gusto mo makuha yung pangarap mo, kailangan meron kang vision board. Yes. Alam mo ba ako nung nagsisimula ako, gumawa rin ako ng vision board, ng dream board. Ang ginawa ko, nag-print ako ng mga pangarap kong kotse. Ginupit-gupit ko, nilagay ko sa illustration board. Diba? Tapos naggupit-gupit ako ng mga bahay na gusto ko. Ayan, guys, naggupit-gupit din ako ng mga travel, mga iba't ibang bansa. Alam nyo, guys, napansin ko, yung mga karamihan ng nilagay ko sa vision board ko, natupad. Alam niyo ba, naggupit ako ng maraming tao, tapos nilagay ko yung picture ko doon na nakakonta ko. Sino mag-expect na mangyayari yun na magsasalita ako sa MOA Arena? Sa harap ng maraming tao. Alam niyo kung gaano ka-powerful yung vision board? Sobrang powerful nun. Alam mo bakit? Si Charis Pempenco, kailan na si Charis? Yes! Ano pa pangalan niya ngayon? Jake Cyrus yun. But nung Charis Pempenco pa siya, nung bata pa lang siya, dinrawing niya si Celine Dion na ka-duet niya. Tanong, nangyari? Nangyari. Si Lucy Torres, crush niya si Richard Gomez. Pag pumasok ka sa kwarto niya, punong-puno ng pictures ni Richard Gomez. Yung notebook niya, puro picture ni Richard Gomez. Sino na pangasawa ni Lucy Torres? Richard Gomez. Pero natakot ako bigla, may mga napapicture po sa akin. Huwag niyo po ilagay sa kwarto niyo yung picture ko, ha? Joke lang. Diba? Alam niyo po si Maris Sanchez, yung kumidyan na Marisa Sanchez ba yun? Marisa Sanchez. Alam niyo po ba nung bata pa lang siya, nag-drawing siya ng dream house niya. And sabi niya, at the age of 30 plus yata, magkakaroon na siya ng bahay niya. And guys, nangyari yun. Diba? So, ibig sabihin, napakalaking impact pala ng paggagawa ng mga dream board, ng vision board. Kasi doon ka rin mamomotivate na every time na nahihirapan ka, napapagod ka, tingnan mo lang yung vision board mo, yung dream board mo, mamomotivate ka rin. And guys, ang pinakasikreto doon, lagay mo yung family picture mo. Yes. Para every time na nanghihina ka, nalulobat ka, tingnan mo lang yung pamilya mo. Sigurado ko, motivated ka na naman, masigla ka na naman, mataas na naman energy mo, and nahataw ka na naman para makuha yung mga pangarap mo para sa pamilya mo. Tama? Diba? So guys, tip ko sa inyo, gawa ko kayo sarili yung dream board, vision mo ka. Lahat ng pangarap mo, ilagay mo doon. Walang basagan na dream. Kung ano yung trip mo, lagay mo doon. Diba? Kung trip mo yung mga artista, lagay mo doon. Diba? Trip mo yung mga Korean, diba? Mga K-pop, diba? Lagay mo doon. Diba? Malay mo, maka-attend ka ng mga concert nila. Gano'n. Lahat po, lagay nyo yung pangarap nyo. Nagets nyo? And number 2, diba? Be productive. Ano ibig sabihin ng be productive? Kasi
marami sa atin, ang reason ba't hindi ginagawa yung negosyo to, busy. Busy sa trabaho, pero magugulat ka, nakakanood naman ng Netflix. Busy, pero lagi nakatutok kay Tulpo. Updated masyado yung mga hiwalayan. Tama ba rin? Busy, pero, di ba, parang TikTok. Busy, pero panay video call sa mga foreigner. Tama? Kaya guys, ibig sabihin, marami ka pa rin time kung tutuusin. Depende lang yan sa time management. Kung paano mo i-manage yung oras mo. Depende kung paano mo i-maximize yung oras mo. Kaya guys, be productive. Ibig sabihin ng kahapon, ang ganda ng sinabi kahapon eh. Diba? Dapat ang rest day is business day. Yes. Diba? Kasi totoo lang, yung sakripisyo, yung pagod, yung puyat, sanay na kayo eh. Alam niyo ba, bakit maraming nagiging successful na OFW sa negosyo natin? Kasi sa Pilipinas, hindi sanay sa pagod, sa sakripisyo. Pero ikaw, the moment na pumunta ka dito sa abroad, ang dami mo ng sinakripisyo. Tama? Kaya lamang ka sa mga tao sa Pilipinas, pagdating sa pagsubok sa buhay, mas matibay ka lang kaysa mga nasa Pilipinas. Mas matibay ka. Diba? Yun nga lang, dapat paano mo i-maximize yung oras mo? Paano siya magiging productive? Paano yung oras mo, makukonvert mo siya sa peso? I mean, sa kita. Tama? Dapat gano'n, kasi sabi nga dito, diba, being busy and being productive are two different things. And sabi nga dito, ayan, si Kostay po. Ayan, do something instead of killing time because time is killing you. Diba? So, imbis na manood ka ng K-drama, ng Netflix, sacrifice mo muna yan. Gawin mo muna yung negosyo. Alam niyo ba, maraming mga part-timer ang yumaman sa negosyo natin. Kasi, dahil konti na lang yung oras nila, minamaximize nila. Diba? Imbis na manood ng mga kung ano-ano, kakausap na lang ng prospect. Diba? Galing nga nung ginawa ni Mona rin eh. Nakita ko, dami niyang mga package, dami niyang kinakausap, ang haling tapat, diba? Kahit anong oras yan, kahit umuulan, umaaraw, malamig, ginagawa yung negosyo tuloy-tuloy. Tama? Ibig sabihin, depende lang yan kung paano mo i-maximize yung oras mo. Tama? So dapat, pag rest day mo, ang mindset mo, business day. Pag after ng trabaho mo, kesa magpahinga ka na, matulog, walang problema magpahinga. Pero ang point, 1 hour, 2 hours, 3 hours, dapat everyday ginagawa mo siya. Tama? Nag-gets nyo? Tama? So next, and dapat be consistent. Alam maging consistent ka. Diba? Kasi yung iba dito, ngayon, baliw. Bukas, hindi na naman gagawin yung negosyo. Every other day, minsan, ano yung may schedule? Alam ka naman, parang ganito lang yan, nagtayo ka ng sari-sari store. Alam ka naman, bukas yan, MWF lang. Ano yung TTHS lang? Ikaw rin, ganun ka rin eh. Gagawin mo yung negosyo, depende kung kailan mo gusto. Diba? Hindi ngayon, active ako. Bukas, ay, pahinga muna ako. Dami kong kinausap eh. Walang ganun. Dapat everyday consistent. Walang pinagkaiba yan sa pagpapakulo ng tubig. Tandaan mo to, kahit gaano kalakas yung apoy, kung patay sinde yung apoy, hindi yan kukulog. Yes. Pero pansinin mo to, kahit gaano kahina yung apoy, pero tuloy-tuloy yan, hindi mo pinapatay. Tuloy-tuloy yan. Tandaan mo to, yung tubig na yan, kukulo at kukulo at kukulo yan. Same din po sa buhay natin, same din po sa negosyo. Tandaan mo, kahit ang bakal mo ngayon, kahit wala ka pang resulta ngayon, kahit wala ka pang grupo ngayon, kahit wala ka pang mga downline speakers ngayon, kahit wala ka pang kinikita ngayon, pero everyday ginagawa mo siya, 1 hour, 2 hours, 3 hours, consistent, everyday, magugulat ka. Bago matapos tong taon na to, meron kang magandang resulta na mangyayari sa buhay. Kaya importante, consistent ka lang. Parang pagpapalaki-laki ng katawan yan. Ang gawin mo, one at a time lang. I mean, kahit paunti-unti, importante may effort kang ginagawa. Parang pag-push up,
Hindi naman kagad pag nag-push up ka, 100 agad eh. Hindi naman ganun eh. O, 5 lang kaya mo, hindi 5 lang. O, pero gagawin mo bukas, dagdag ka 1. Gawin mo 6. Susunod na araw, gagawin mo 7. Gagawin mo magugulat ka. Diba, ilang months na, nakaka 20, 30, 40 push-up ka na. Nagsimula sa 3, 4, 5 lang. Ganon din dito. So, umpisa, paunti-unti lang kinakausap ko, pa isa-isa lang. Minsan, nakikinig ka lang ng mga motivation, pero magulat ka, unti-unti gumagaling ka na magsalita. Kasi lahat ng magaling magsalita, nagsimula sa hindi marunong magsalita. Kumausap eh. Kasi kami rin naman gano'n eh. Diba? Pero sabi mo nga, ang isang bagay, kapag paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling ka. Yes. Kasi tanda mo to, pag first time mo ginagawa isang bagay, ang hirap. Parang ikaw, first time mo pumunta dito sa Hong Kong, first time ng trabaho mo, first day mo sa trabaho, nahirapan ka hindi? Nahirapan ka, hindi mo lang kung ano gagawin mo eh. Pero ngayon, 5 years, 10 years ka na dito, sisiw na. Nakakapagluto ka nga, 5 putahe. Diba, nakakaluto ka nga ng ilang beses eh. Nakakalinis ka na, malupitan, habang nagluto ka pa, may ka-video call ka pa. Tama ka lang? Tama! Nabulinis ka pa, may ka-video call ka pa. Habang nabilin, habang may ka-video call ka, habang nabilin ko. Ay, magkala na. Video call muna tayo. Malayo tayo eh. Na ganun. Kasi kapag first time mo ginagawa, mahirap. Totoo mo rin. Tama mo rin. Ang first time. O naalala pa yung first kiss nyo. Di ba ang hirap nung first kiss mo? Hindi mo alam kung ano gagawin mo? Ang first kiss mo, hindi mo alam kung nga, kakaliwa, kakanan, takas. Hindi mo alam, lalabas yung bila, nga. Ganun, hindi mo maintindihan. Pero habang tumatagal, iba na, ba? Iba ka na kumalik. Kasi ganun pag first time, hindi mo alam. O pag mag-drive ka, ang hirap mag-drive pag first time, ang dami mong iniisip. Manubela, cambio, brake, gas, aircon, side mirror. Ang hirap. Lalo na kung manual pa yung drive mo. Ang hirap, lalo na yung mga nag-driving lesson dito, ang hirap. Parang, mamamatay yung mamamatay yung makina. Pero unti-unti, habang pinag-aaralan mo siya, natututo ka. Natututo ka na ba? Marunong ka na mag-drive ba? Napag-friend mo, ibabante na ba? O minsan nagugulat ka, dati 10 lang yung takbo mo, 20, 30, 40 na. O habang tumatagal, bumibilis ka na ba? Yabang mo na. Magugulat mo, ma-overtake ka na. Ba't uli mo na mag-drive? Minsan ang yabang mo pa, nag-text ka ba nag-drive? Ang malupit yun, habang tumatagal ka, gumagaling ka na mag-drive, bakit? May kalips-lips ka ba? Kasi sanay ka na eh. Tama na eh. Grabe. Diba? So, ibig sabihin ng isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling. O dyan kayo magaling. Mga ganyang kwentuhan. Alive na alive kayo. Diba? Napaghahalataan. Medyo matagal-tagal na. Ayan. So, be consistent. Sabi nga dito, success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Paulit-ulit mo siyang ginagawa, mamamaster mo ang isang bagay. Tama ba rin? Ha? Sabi nga dito, consistency is what transforms average into excellence. Alam mo, naniniwala ko ako dito. Dadaigin ng hindi magaling yung magaling. Magaling ka nga, hindi ka naman ganun ka-active. Magaling ka nga, paminsan-minsan mo lang siya ginagawa. Eh, tatayahin ka ng hindi magaling, pero everyday ginagawa yung negosyo. Everyday active. Naman, tatayahin ka ng mga hindi magagaling. Tanda mo to. Kasi importante hindi pagalingan dito. Ang importante dito, dapat consistency. Consistency. Tama? Yes. Okay, so next, ano ba? Be passionate. Pag passionate ka sa negosyo to, hindi ka mapapagod. Hindi ka mahihirapan. Hindi mo siya tinitingnan as trabaho. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. And kapag mahal mo yung ginagawa mo, ang sarap gawin yung business everyday. Excited ka. Grabe yung taas ng energy mo. Parang nandito ka ngayon, umaten ka ngayon. Ang taas ng energy mo, excited ka.
Tama? And guys, pag excited ka, mas madali pumasok yung blessings. Pag masaya ka, mas madali pumasok yung blessing. And guys, importante po na mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit sino mag-offer sa'yo, hindi mo papansinin. Kunyari, ginagawa mo yung negosyo to, mahal mo siya. May mag-offer sa'yo. Uy, meron akong offer sa'yo, Canada. Ang kita ganito. Hindi mo papansinin. Ay, okay lang. Ayaw pa rin. Hindi na gusto ko. Goal ko kasi mag-focus na sa business eh. Kasi mas kikitain ko rin naman yung kikitain sa Canada eh. Tama? Yes. So kahit sino mag-offer sa'yo, dahil mahal mo to, dahil gusto mo to, passion mo na itong ginagawa mo, walang makakapigil sa'yo. Tama? Nag-gets yun? Yes. Being passionate na ginagawa yung negosyo. Tama, sabi nga dito, true passion attracts. If you have passion in your business, the right people will be attracted to your team. And guys, tandaan mo, pag passion mo siya ginagawa, ang bilis lumaki ng grupo mo, ng network mo. Kasi magugulat ka, ba't siya kasabay ko lang nag-join? Kumikita na ng malaki, ang dami na kagad sumali. O tapos kunti pa lang. Tama? Kasi baka mamaya, siya passion niya itong negosyo ko. Parang kami, passion namin yung pagsasalita. Passion namin mag-inspire ng maraming tao. Passion namin tumulong sa iba't ibang tao. Tama? So, importante, passion mo, sabi nga, when you have a passion for something, When you have a passion then you for tend something, not only then to be better you at it, tend but not you work only harder at it. to be better at Tama? it, So, but dapat you work kailangan harder na at it everyday too. na masaya ka na ginagawa to, light lang, enjoyin mo lang. Kasi True kapag passion. i-enjoy mo isang bagay, hindi mo siya nakikita as trabaho. True passion attracts. Nakikita mo If siya you have na passion na-enjoy in ka your lang. business, Masaya ka lang. Tama? the right And people next, sabi nga dito, believe in yourself. believe in Sure, yourself. ilang beses mo na narinig yung believe in yourself. Yun nga lang, hindi mo sinasapuso. And alam niyo po ba, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung mangyayari sa buhay mo. Yes. Kung ano yung meron ka ngayon, yan yung pinaniwalaan mo, kaya ka na yun. Ganyan na yun. Nag-gets mo? Yes. Yes. Kasi kung naniniwala kang hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Kung naniniwala kang kaya mo talaga. Yes. Tama? Kasi Tips. pansin mo to. Isipin mo na to. Tips Naniniwala ka laging tamad to become successful. Hindi kasi si Pangin eh. Set Kasi nasa big mindset mo, goals. tamad ka. Be productive. Isipin mo agad to. Be consistent. Magulat ka, may sakit Be ka. passionate. Kasi and isipin mo believe lagi naniniwala ka na pagkakasakit in ka eh. yourself. Pero pansin mo to. Isipin mo lagi na masipag ka. Kahit masama pakiramdam mo, hindi mo hinihintindi. Kasi masipag ka. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo na masipag ka. Kaya kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya pag iniisip mo, kaya mo maging successful dito, congratulations, magiging successful ka dito. Yes! Kaya kung maniniwala ka rin naman, kailangan believe 100%. Hindi Yes! pwedeng 95%, hindi pwedeng 99%. Kasi kahit 99% yan, yung logo mo, yung balon mo, that's like your dream. 99%. And yung pin, yan yung 1% na tutusok sa balon mo na puputok na parang bulat lahat ng mga pangarap mo. Kasi may doubt ka pa. The moment na nandito ka na sa company natin, sa magandang opportunity na to, dapat tanggalin mo na yung doubt. Tanggalin mo na yung duda. Kasi yung duda, yan yung sumasagabal, ba't hindi mo nakukuha yung mga goals mo? Yes. Diba, ang solusyon dyan, dapat mag-action ka everyday. Parang ganito lang yan eh. Naniniwala ka na takot ka sa heights. Naniniwala ka na takot ka sa mga roller coaster, sa mga rides. Pero believe me, itry mo. Nung nasubukan mo na, sabi mo, ay, kaya mo pala. Kasi bata ka pa lang kasi naniwala ka na sa takot mo na hindi mo kaya. Pero dahil na-confirm mo siya, sinubukan mo siya, kaya mo naman pala. Kasi tandaan mo ang takot, nasa isip lang. Kaya kung naniniwala ka na kaya mo talaga. Okay, sabi nga dito, keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision and hard work, determination and dedication. Lahat posible kapag naniniwala. Remember, all things are possible for those who believe. Maniwala ka sa sarili mo. Pag naniwala ka sa sarili mo, magugulat ka.
sobrang bilis ng success mo. And guys, totoo po yan, habang ginagawa natin itong negosyo to, maraming tao hindi maniniwala sa atin. Kung sino pa yung pamilya mo, sila pa yung magda-doubt sa'yo. Sila pa yung ihila sa'yo pababa. Kung sino pa yung close friend mo, sila pa yung negative. Sila pa yung hindi naniniwala. Pero okay lang yan. Sabi nga, ay lahat ng tao sa labas hindi maniwala sa'yo. Pero ikaw naniniwala ka sa sarili mo. Magiging successful na magiging milyonaryo ka pa rin. Ang tanong, naniniwala ka ba sa sarili mo? Sabi ko, yes, I believe. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Yes! Alam niyo po, hindi lahat. Believe in yourself every single day and you will be unstoppable. Napansin ko, hindi lahat ang salita. Yung iba busy, susulat, cellphone, ibang makain. Hindi ko nakita lahat ng salita. Alam niyo po, ito, totoo po ito. Alam niyo, merong nakatingin sa taas. Pag hindi ka nagtaas ng kamay at nakita niya, hindi ka niya bibigayaan. Totoo yan! Totoo! Kaya ulitin ko yung tanong. Sagot kayo Asa pa lahat! yung hindi nagtaas ng kamay. May pag-asa pa yung hindi nagsalita. Kaya sabi mo sa kanila, magsalita ka na kasi. Keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself. Vision and hard work, determination and dedication. Remember, all things are possible for those who believe. Believe in yourself every single day and you will be unstoppable. Kung pagsalita lang, pagtaas sa kamay lang, hindi pa magawa, pagyaman pa kayo. Yeah, tama. Tama ba? Kaya ulitin ko yung tanong. Last na to, last na! Last na! Last na! Okay. Naniniwala ko maging successful na! Yes! Ano, nakita mo? Yan talaga mga Pilipino, kailangan patakutin! So, next. Ayan, be prayerful. Yes. Ako naniniwala ko, lahat ng Thank blessings you. ang gagaling sa taas. Ano man po yung mga relihiyon natin, diba? Naniniwala ko na yung source ng blessings po natin ang gagaling po sa taas. Alam nyo, baka mamaya ang sipag mo naman, ang galing mo naman, baka mamaya kulang ka lang pala sa dasal. Yes. Importante, everyday, pag-pray mo lahat, pangarap mo, pamilya mo, itong company na to, pag-pray mo lahat, mga leaders mo, di ba? Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, lahat may dahilan yan. Pag gising pa lang sa umaga, sabi nga, every gising is a blessing. Yes. The moment na gumising ka, mag-pray ka, pasalamat ka, hindi lahat gumigising ka. Tama? The moment na nandyan ka ngayon, di ba, malakas ka pa, nandito ka pa, tatrabaho ka, ginagawa mo yung negosyo, doon pa lang po blessing na. Always count your blessings. Yung iba kasi, panireklamo sa buhay. Pag-gising pa lang, hay nako, ano naman kaya kamalasan na kaya sa buhay mo ngayon? Imagine mo, magang-maga pa lang, malas na kagad nasa isip mo. Tama? Tapos sa patugtog ka pa, parang di ko yata kaya. Ang galing pa ng music mo. Okay, again, I repeat, tips for you to become successful. Set big goals, be productive, be consistent, be passionate, believe in yourself, and be prayerful. Kailangan masaya lagi. Kasi alam mo ang kanta kasi, nag-uplift kasi yun eh. Pag mga positive songs, nakakatulong. Kaya nga iba, lagi nagpapalala rin, kumakanta ng mga Christian song. Diba? Kasi iba yung energy na mabibigay sa'yo, tama ba? Motivated ka, kaya dapat be prayerful. Sabi nga, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Eh sabi nga sa verse na to, ito yung favorite verse ko, for I know the plans I have for you, declare the Lord's plans to not to harm you.
plans to give you hope and a future. So guys, lahat po tayo deserve natin maging successful. Okay lang ba? Minumil palakpak po lang sa taas. Diba? Ang dalo to. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29 verse 11. There will be obstacles. Kapag ginawa mo itong negosyo ko, there will be obstacles, there will be adopters, there will be mistakes, but with hard work, there are no limits. Grabe, ang ganda ng mga message. Dito, maraming hindi maniniwala, magdududa sa'yo. Marami kang pagkakamali, okay lang magkamali, importante, willing kang magbago sa iyong sarili. Ama, okay lang, mga problema, positive po yan, diyan ka magiging matatag. But kailangan mo lang talagang hatawin mo yung negosyo. At wag mo bigyan ng limitation yung sarili mo. Matotoo lang, tayo lang nagbibigay ng limitation sa sarili natin. Tama? Pero Tama. ito, kaya natin abutin lahat ng gugustuhin natin. Okay? And sabi nga dito, diba, One day, all the sacrifice, all the sleepless night, struggles and downfalls, it all pays off. Keep hustling. It will all be worth it in the end. Ibig sabihin, lahat po ng pagod, ng puyat, sakripisyo na ginagawa po natin ngayon, Again, lahat po yan one day, all the sacrifice, all the sleepless nights, struggles and downfalls, it all pays off. Keep hustling. It will all be worth in the end. Hindi nila alam paano yumaman, paano maging successful. Ang daming tao sa labas, hindi alam kung magtatrabaho, mag-abroad, magninegosyo, hindi nila alam. Hindi nila alam paano maging successful. Pero the moment ikaw na nandito ka na sa business natin sa A-Global, alam mo mismo sa sarili mo na pwede mo na makuha yung pangarap mo. Tatrabahuin mo na lang. Dito, Kaya napakaswerte natin. At ang gagandahan dito, hindi mo siya tatrabahuin ng 10 years, 15 years, 20 years. Kasi dito, i-advance sa atin yung success mo. May dalawang In just upuan. 1 to 5 years, makukuha mo na lahat yung mga pinapangarap mo sa buhay. Tama? Ang tanong, naniniwala ka ba? yes, I believe. Naniniwala ka ba? Yes. Kung gusto mo mag-milyonario, tumayo ka! Thank you, thank you. God bless you all. Marami ba kayo natutunan? Yes. So, umpisa pa lang po yan. Kung marami kayo natutunan, diba, intro pa lang po yan, diba? Kasi meron pa po tayo mga speakers na inandati sa inyo. Galing pa po Yan si Sir Marco, galing pa po sa ang office, first grabe. speaker natin Pero, ngayon. before, sabi nga kagabi ng salita grabe napakaswerte ang nyo. ganda Bakit? ng Ang mga dami-dami namang binigay bansa niyang message na sa pwedeng amin. puntahan. Bakit laging Hong Kong yung event Believe. natin? Kasi ibig sabihin, Yun ang gusto ano ng natin. company natin, ng mga Ayun. owners, ng management, na dito sa Hong Kong maraming maging milyonaryo. Okay ba yun? So napakaswerte nyo kasi yung next na speaker natin, hindi po ito basta-basta.